Hello po, mga kapatid. Magandang umaga, magandang araw po at magandang hapon. Ano man pong oras na makakarating po sa inyo ang live po na ito, ang video po na ito, mga kapatid. Anumang oras po ninyo mapapanood, ang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Sumainyo po, sumaatin pong lahat. Ngayon po, mga kapatid, meron po kasing nagbalita sa akin na si Brother Resty Reyes daw po ay inatake sa puso at sa kasalukuyan po ay nasa hospital po siya. Hindi ko po alam kung totoo po yung balita. Kung totoo man po o hindi, nakakalungkot po kasi yung mga nangyayari, mga kapatid. Yung po ang totoo at tinuruan po tayo ni Brother Eli na pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, huwag kang magagalak. Kasi po, mga kapatid, minsan panahon nagkasama-sama po tayo lahat. Minsan panahon nakita natin talagang yung mga kapatid, yung mga KNP, yung mga manggagawa, naging kamalasakit po sila sa pagtataguyod sa katwiran ng Diyos. Dangan nga lamang, mga kapatid, talaga pong nakakakorap po ang power, nakakakorap po ang pera. Ganun pa man, kahit na may mga nagawa si Brother Resty Reyes, kagaya nga po nung sabi ni Brad Monlaw, kahit na po sinabihan siya ni Brother Resty Reyes na hindi hindi credited sa langit yung kabutihan na ginawa ni Brad Monlaw na pagdodonate ng bato, yung kidney po niya, wala ka pong mararamdamang galit kay Brother Monlaw. Manapa, nakakaramdam pa rin siya ng awa. Dahil yun po dapat, mga kapatid, yung pong maramdaman natin sa isa't isa. Yung awa, dahil ang sabi po ng Biblia, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, lahat naman po tayo, hindi naman po tayo nakakatiyak kung tayo ba ay makakapasa sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Sabi ng Biblia sa aklat ni San Pedro, kung ang matuwid ay bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan saan kaya magsisiharap? Lahat po tayo, mga kapatid, we have to work for our own salvation with trembling and fear. Sabi ng Biblia, pagsikapan ninyo ang inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So, kahit miyembro ka ng totoong iglesia, if you are not working for your own salvation with fear and trembling, hindi ka rin po maliligtas. Alam niyo po, mga kapatid, meron po talagang dapat gawin ang bawat isa. Nasa labas ng iglesia, nasa loob ng iglesia. Ano ang kaibahan natin sa mga nasa labas ng iglesia kung nasa loob nga tayo, di naman tayo sumusunod sa aral? Ano ang kaibahan natin na nagpapakilala at nagkiklaim ng totoong iglesyang sa Biblia kung mas malala pa tayo doon sa mga taong nasa labas ng iglesia na kinokondemn natin? Kaya yun po, mga kapatid, ang nasasabi ko lang po, kung ano meron man po tayong mabalitaan sa mga kapatid natin na nakasama natin. Meron pong nag-message sa akin kagabi, hanggang kanilang madaling araw, pasundot-sundot po yung tulog at saka gising ko po. Kasi marami po talagang mga kapatid na apektado yung kanilang mental health, mga kapatid, dahil sa nangyayari po ngayon. Lalo na yung mga kapatid na talagang naglingkod ng seryoso sa iglesia. Ano po sila? Devastated sila. Mga kapatid, ang Diyos po ang ating pag-asa. Kaya nga po, di po ba, sabi ni Brother Eli Soriano, wag ninyong isasalig sa amin, mga kapatid, ang inyong mga pananampalataya. Isalig po ninyo sa Diyos.
Dahil pagka po isinalig po ninyo sa Diyos ang inyong mga pananampalataya, magkamali man po kami, hindi po maaapektuhan ang inyong pananalig sa Diyos. Yan po ang sabi ni Brother Eli. Pwede po bang makorap yung taong kasangkapan ng Diyos? Pwede po mga kapatid. Marami po na katunayan sa Biblia na mga taong kinasangkapan ng Diyos na nakorap. Kaya yung pong paksa na tinalakay ni Brad C.J. Perez noong pong Sabado sa community prayer po natin mga kapatid. Ang ganda po ang ganda po noong katwiran ng Diyos na tinalakay po ni Brother C.J. Perez sa atin. Kasi mga kapatid, hindi po tayo po pwedeng maging complacent when it comes to our salvation. Dahil sabi po ni Brother Eli sa amin, tinuturo niya sa aming mga manggagawa, at yun din po ang tinuturo namin pagka dumidestino kami ng mga pulong Bible study, mga kapatid, na ang kaluluwa ng tao, isa lang po. Pagka po yan ay napahamak, hindi na po natin po pwedeng mabawi. Wala po laban o bawi sa kaligtasan, mga kapatid. Hindi kagaya pagka nalugi ka sa negosyo, pwede ka pang makabawi at makabangon. Ganun po yan, mga kapatid. Kaseryoso ang kaligtasan na dapat po we have to tend to it seriously, mga kapatid. Meron po akong kausap na MMC, Music Ministry Corps member. Sabi ko, kapatid, basta tandaan mo, alam mo sa puso mo na mahal kita sa tunay na kahulugan ng salita. Sabi nung kapatid sa akin, alam ko din naman yan, kapatid, sabi niya sa akin. Ngayon, mga kapatid, sabi niya sa akin, dito muna ako, sabi po noong MMC member, mga kapatid. Kaya yung pong mga Music Ministry Corps, naaalog na rin po sila dahil 5 member ng music ministry ang closet na ngayon and counting, mga kapatid. Sabi niya sa akin, basta kapatid, sabi kong ganyan, malinaw sa Biblia na meron talagang sinasabi na katwiran sa salita ng Diyos na magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Ang sabi niya, palagay mo ba, JR, sabi niya sa akin, noong bang itakwil ng Diyos ang bayang Israel, wala bang mabubuting mga Israelita noon? Sabi ko, meron. Yan din ang sinasabi ko sa mga video ko. Sinabi ko po sa kanya, i-block muna ako. Nag-uusap po kami sa ibang platform ng social media. Nagpa-block po ako sa kanya, i-block muna ako, at nakiusap din ako sa ibang mga MMC member na nakakausap ko na i-block na nila ako, mga kapatid. Para hindi na po sila mapag-initan. At alam ko naman, they are all monitoring my videos. Meron po akong mga sinabihan na mga relevant people sa MCGI na i-block nyo po ako at gumawa na lang po kayo ng dummy account. Glad to say na nakinig po sila sa akin and we are now communicating with each other with their dummy account. Going back doon sa usapan namin noong kapatid na miyembro ng MMC, doon sa isa sa mga miyembro ng MMC na nakikipag-communicate sa akin, sabi ko, oo kapatid, dahil alam ko isa ka doon sa mga matutuwid na kapatid na nandyan pa sa MCGI. And gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos para makaalis yung kanyang mga tupa. Alam niyo po mga kapatid, kagaya po ng sinasabi ko, panatiko din po ako, mga kapatid. Kaya yung pong sinasabi nila na kaya daw po ako umalis dahil inonsi daw po ako doon sa what do you call this?
inonsi daw po ako doon sa aking pong commission. Wala pong katotohanan yun, mga kapatid, and I can prove that, and I have all the evidences about that matter. And yung pong issue na sinasabi nila, ako daw po at si Kuya Adel ay isa, na napakita ko po sa inyo, sa inyong lahat, na I am not Kuya Adel. We are different entity. And I do not have connivance sa mga kapatid nating nasa Broccoli TV. Napatunayan ko po sa inyo na wala po talagang connivance na nangyayari. They have their own platform and they have their own agenda. I have my own platform and I have my own agenda as well. Kaya po, mga kapatid, sinakyan ni King Cortez yung issue na yon. Ayan. Sabi niya, ayan, yung mga nagbalik sa suka, sila nagkakagatan. How sure are you na kami nagkakagatan? Ayan nga si Kuya Adel, nag-message siya doon sa comment ko sa kanya na apology comment na take care of your health, sabi ni Kuya Adel. And I appreciate yung concern ni Kuya Adel at yung mga kapatid na nasa Broccoli TV regarding their concerns about my health. Sabi nga nung kapatid na kausap ko kanina, alam mo, natutuwa ako at umiiyak ako when I saw your comment doon sa post ni Kuya Adel. Natutuwa ako, this is what unity truly means. Sabi nung matandang kapatid na nag-exit. Sabi ko doon sa kapatid, alam niyo po kapatid, nanonood siya ngayon. Shout out po kay Sis Virginia Boreta. Pakiregards niyo po ako kay Sis Betsy. Sabi ko sa kanya, alam niyo po kapatid, member po ako ng National Choir. And when we are singing in front of the congregation, isa po kayo doon sa mga kapatid na tinitingnan ko para makapagtalaga po ako. Yun po yung sinabi ko. Regards po uli kay, shout out po uli kay Sis Virginia Boreta at kay Sis Betsy. Nanonood po sila ngayon, mga kapatid. At meron siyang sinabi sa akin, merong kapatid na worker na exit na. Kilala mo ba? Sabi niya, opo, kilala ko po siya. Sabi kong ganyan, matandang mga gawa din yun. Sinabi niya sa akin. Going back, mga kapatid, kung meron man po tayong mabalitaan na mga kapatid natin na panatiko pa, kagaya po ni Brother Resty Reyes, na kung totoo man yung balita, mga kapatid, na na stroke po, na atake si Brother Resty Reyes, panalangin po natin, mga kapatid, na kasi yun po yung utos ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Mga kapatid, yun po ang diwa ng Panginoong Hesukristo na gusto po niyang matutunan po natin. Kaya po, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, noong ipagtanggol siya ni San Pedro, nung po siya'y dadakpin ng mga sundalo ng Imperyo Romano, talagang si Apostol San Pedro, mahal niya ang Panginoong Hesukristo. Very, very alert siya, mga kapatid. Kaagad niya pong nakuha yung tabak noong sundalong si Malco. Pagkasundalo, mga kapatid, ano po yan? Trained sila and alert din. Pero bakit po nakuha ni San Pedro yung tabak? Ibig sabihin, mas alert si Apostol San Pedro, mga kapatid, dahil sa kanyang matinding pag-ibig sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo. Pagkakuha niya, tinaga niya kaagad yung tenga ni Malco. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Mga kapatid, wala po tayong hangad na mapahamak ang sinuman dahil minahal po natin
ang ating mga kapatid na ngayon ay nagsasakdal po sa atin, gumagawa ng iba't ibang mga kwento, paninira, upang sirain ang atin pong mga pagkatao. Huwag po tayong gagaya sa kanila, mga kapatid. Baka tanungin ako ng ibang mga kapatid, Brad Badong, bakit ikaw nag-expose ka? I have to do this, mga kapatid, para maliwanagan ang mga dapat maliwanagan. Dahil, sabi ko nga po, di po ba, may pangako ako sa Diyos na dadalhin ko hanggang kamatayan, hanggang sa libingan ko, kung ano man yung mga bagay na nalalaman ko. Kaya lang mga kapatid, gumawa sila ng hakbang na akala nila mapapatahimik nila ako. Hindi nila alam na yun yung signal na binibigay ng Diyos. Badong, gawin mo na ang nararapat mong gawin. Expose what you have to expose para masabi ko, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong makadamay sa Kanyang mga kasalanan at upang huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan, marami pong mga kapatid na matatandang mga kapatid. When I say matatandang mga kapatid sa panahon pa ni kapatid na Perez and their lineage, mga kapatid, ang nakikipag-communicate sa akin. Mga kapatid, sinasabi nga po nila, nalulungkot sila sa mga nangyayari dahil we all love the church, we all love our brethren. Sabi ko, ako din po, nalulungkot ako. And pagka po talaga ang Diyos gumawa ng paraan, kahit gaano ka pa kapanatiko, mga kapatid, kahit gaano ka pa kapanatiko, pagka ang Diyos gumawa ng paraan for you to be an instrument of His truth, wala po tayong magagawa, mga kapatid. All you have to do is follow His will. Kagaya po noong nangyari kay Jonas, sumunod naman siya eh. Inutusan siya ng Diyos, pumunta ka sa Ninibe. Sumakay naman siya ng daong papuntang Ninibe. Pero matigas ang ulo ni Jonas. Bakit matigas ang ulo ni Jonas? Dahil swail ba siya sa Diyos? No. Dahil alam ni Propeta Jonas na mabuti ang Diyos, mahabagin ang Diyos, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Tumakas siya, papuntang Tarsis. Akala niya, maiisahan niya ang Diyos. Di niya alam na nakikita ng Diyos ang puso ng tao. Di naghanda siya ng isang malaking isda, sea monster ang nakasulat sa original na Biblia. Naghanda siya ng isang malaking sea monster na lumunok sa kanya ng buhay at dinala po siya, mga kapatid, doon sa lugar na dapat po siya doon talaga pumunta. Kaya noong pong pagkatapos niyang masabi yung ibig ng Diyos na ipasabi sa mga tao sa Ninive, mula sa hari hanggang sa kaliit-liitang mga tao sa Ninive, magsisi kayo dahil parurusahan kayo ng Diyos, gugunawin ng Diyos ang Ninive. Nagsisi po sila, hindi na po alam ng propetang, pobreng propetang si Jonas, yung pangyayari. Naghihintay na lang siya sa baybayin ng dagat. Naghihintay na lang siya na gugunawin ng Diyos ang Ninive. So, alam niyo na po yung istorya na yun, mga kapatid. Sa madaling salita, hindi po ginunaw ng Diyos ang Ninive dahil nagsisi po ang Ninive mula sa hari hanggang sa kaliit-liitang mga tao na mamamayan ng Ninive. Kaya meron po silang conversation doon. Sa kolokyal na pananalitang usapan, sinabi ko naman sa'yo na patatawarin mo naman sila eh. Di ba? Alam ko patatawarin mo sila kasi mabuti ka, mahabagin ka, mapagpatawad ka. Parang nagrereklamo si Propeta Jonas, pinagod mo lang ako. Pero ang Diyos po talaga, mga kapatid, is trying to reach yung intellectual natin, mga kapatid. Kaya, alam niyo po, mga kapatid, kung tayo man, pinapasama po nila, okay lang yon. Yun nga po yung sinabi ko dun sa kapatid na nagagalit po siya eh. Galit na galit. Sabi po niya, kailangan dyan mga nagmumura na po. Makulong sila. Ang sarap sapakin, parang ganon. Sabi ko, kapatid,
Tandaan mo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Apostol San Pedro na ang sabi niya, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Sumunod naman si San Pedro. Ganyan din ang sinasabi ko sa mga kapatid na nakakausap ko in private at in public, kagaya dito sa mga live ko. Huwag tayong gaganti ng masama. Let us leave all to God. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Ako ang gaganti, huwag kayong gaganti. Huwag tayong gaganti, mga kapatid. Kaawaan po natin. Sabi ni Brother Eli yan na mga kapatid, during his last days of his life, sabi ni Brother Eli, mga kapatid, napagtanto ko na hindi pala tayo dapat magalit sa mga pastor, sa mga pare, sa mga religious people, that living people as well, dahil they are also victim, sabi ni Brother Eli. Kaya po, he's making friend with Brother Eddie Villanueva, he's making friend with other ministers of Iglesia ni Cristo, he's making friends with other priests and other pastors, mga kapatid. Bakit? Kasi po, mga kapatid, meron po talagang nakasulat sa Biblia na sinabi ang Panginoong Jesucristo na dumarating ang araw at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Meron po talaga, mga kapatid, na sinabi ang Panginoong Jesucristo na hindi na natin kailangan umakyat pa sa mga bundok o pumunta sa templo upang sambahin ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin po nun, mga kapatid? We don't need those congregation, mga kapatid. Bakit? For us to be saved. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ba ninyo nalalaman na sa inyo nananahan ang Espiritu ng Diyos? Kayo ay templo ng Diyos? All of us, mga kapatid, tayo po ay templo ng Diyos. Narinig niyo po yung atheist na kasama po namin kumain kahapon, nakasalubong ko lang po yun sa daan habang papunta po kami sa doon sa restaurant na pupuntahan namin. Nakasalubong namin yung magkasintahan, yung isa Catholic, yung isa atheist. Sabi ko sa kanya, it doesn't matter whether you believe or you do not believe in a supreme being. What matters is how you live your life. Did you live your life badly? Or you have lived your life with the purest intention and with kindness? Sabi ko dun sa actually, sayang po yung mga conversation namin prior to dun sa ni-live ko po. Kasi syempre, I have to ask their permission muna if they are willing na i-document ko yung usapan namin. And yun, sayang, na-late din po yung Ang gaganda po nung usapan namin prior to dun sa ni-live ko po sila. So, ang ibig po na ituro ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mabuhay po tayo, pare-pareho, nasa ilalim ka ng kautusan o wala ka sa ilalim ng kautusan. Meron po kasing katutubong nakasulat sa puso ng tao, mga kapatid. Pagka po ginawa po natin yung nakatutubong nakasulat sa puso natin, and guided pa tayo noong nakasulat sa Biblia, mas malaki ang chances natin sa kaligtasan. Ang Diyos naman po, sabi ni Apostol San Pedro, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Gusto ng Diyos, sabi ni Apostol San Pablo, lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Alin yung katotohanan na dapat nating malaman? Si Kristo po yun, mga kapatid. Si Kristo po ang katotohanan na dapat po nating malaman. Merong kapatid na nag-message sa akin, paano po yun, brother? Di hindi na po tayo makakapagkatipon kung exit tayo sa MCGI? Sabi ko, mas magkakasala ka kung dumadalo ka nga sa pagkakatipon dyan sa MCGI, ang naitatanim sa'yo, galit. Katunayan yan, nagtatanong ka sa akin, ibig sabihin, hindi ka na konforme doon sa itinuturo ni Daniel Rason. Tandaan mo, sabi ko doon sa kapatid na kausap ko, anumang hindi sa pananampalataya kasalanan. Dumadalo ka, hindi sa pananampalataya, nagkakasala ka. Paano po yun, brother?
Hindi na po tayo makakadalo. Alam niyo po, brother, sabi kong ganyan, di ba? Sabi sa Biblia, huwag ninyong pababayaan ang inyong pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Nasa Hebreo 10:25 po yun, mga kapatid. Paano po ba tayo dapat makipagkatipon? At kanino tayo dapat makipagkatipon, mga kapatid? Lahat naman po tayo, hindi naman natin alam kung ito bang iglesia natin, itong totoo. Hindi naman, we are not sure, mga kapatid. No one and nobody can claim that they are the true church, even the Catholic, even the Orthodox, even the INCs, even the Protestant, even the Jehovah's Witnesses, and many more. Kahit yung mga Buddhist, Hindu, Muslim, wala tayong alam. Ang importante is we believe in the existence of a supreme being, and we are guided what our conscience dictates. Ngayon, mga kapatid, doon sa mga Bible believer, paano tayo makikipagkatipon kung mag-exit tayo? Alam niyo po, mga kapatid, yung mga unang Kristiyano, nagkakatipon sila when they read the epistles, mga kapatid, when they read yung mga sulat ng mga apostol. Yung mga pagkakatipon na kanilang ginagawa. Ngayon, paano tayo makikipagkatipon? Ang sagot ko doon sa kapatid, magbasa po tayo ng Biblia, kapatid. By doing such, by reading the Bible, we are communing ourselves. We are congregating ourselves doon sa mga unang nagsipaglingkod sa Diyos, sa mga apostol, sa mga unang Kristiyano. Kaya yun po, mga kapatid. At meron pong chinat sa akin yung isang kapatid na lawyer. Ang sabi niya, sinasabi ni Daniel Rason na meron siyang immunity sa batas. Alam niyo po, sabi nung kapatid na lawyer, wala po siyang immunity sa batas. Unang-una, sakop ng MCGI, sakop ng gobyerno ng Pilipinas ang MCGI. Sabi nung kapatid na lawyer. Kung sino man yon, hindi ko po siya babanggitin kasi for his privacy and protection. At ikalawa, sabi niyang ganyan, ano pa ba yung hindi ko kasi nasulat yung iba dahil walang pampatong yung ko. Hindi siya ikalawa, tatlo po yung pointers na sinend niya sa akin eh. Ikalawa, sabi niyang ganyan, hindi naman siya leader ng MCGI. Hindi po ba? Servant lang po siya. And our leader is the Lord Jesus Christ. Sabi po nung kapatid na lawyer. Yun. So, Daniel Rason, sabi ko nga sa'yo, claiming is one thing but proving is another thing. Mahirap i-prove na meron kang immunity sa batas. Daniel Rason, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, dyan sa post ko, na meron at merong makukulong, mga kapatid. Kagustuhan po ba natin na may makulong? Hindi po, mga kapatid. Hindi po natin kagustuhan na may makulong. Kaya lang, mga kapatid, it is their choice. Ginawa po nila yan, so problema po nila yan, mga kapatid. Kailangan po nilang harapin yung consequences ng ginawa po nila. When I say ginawa, mga kapatid, present progressive po yun. Tama po ba? Napaisip ako doon. Pasensya na po when I say ginawa, mga kapatid, ginawa po nila, they did it with the intention talaga na masama. And nagpapatuloy po sila, mga kapatid, doon sa act of corruption. Di po ba binulgar ko na nga? Bakit kasama mo pa, Daniel Rason, si Robert Noboa? Alam mo ba, Daniel Rason, na yung mga kapatid sa lokal ng Singapore, pag nakikita nila si Daniel Rason, nagagalit sila. Nagagalit sila, yung mga kapatid sa Singapore. Kaya ikaw, Daniel Rason, talagang kampon ka ni Satanas. Hindi mo man lang isinasaalang-alang yung pakiramdam ng mga kapatid na inapi ni Robert Noboa sa financial matters. And alam nyo po, mga kapatid, sabi noong mga kapatid, ang ginamit ko pong salita, sabi nung mga kapatid na nakakausap ko po sa lokal ng Singapore, mas exodus na po dito sa Singapore.
Brad Badong. Sabi ko doon sa kapatid, hindi lang po dyan sa Singapore ang mass exodus. Sa iba't ibang lokal, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, nagkakaroon na po ng mass exodus, mga kapatid. Bakit? Nahayag na po yung corruption, immoralities, and all bad doings, wrongdoings na pinagagawa ni Daniel Rason, ng kanyang pamilya, at ng mga KNP na mga tiwali. Hindi po lahat ng mga KNP mga kapatid tiwali. Meron pa rin pong mga KNP, mga manggagawa na may mabubuting kalooban. Ngayon, tatanungin niyo po ako, Brad Badong, bakit po hindi sila lumalantad? Hintayin niyo lang po sila na lumantad. Tandaan niyo po, ang Panginoong Hesukristo nung hindi pa po niya panahon para maipako sa krus, nagtatago po siya mga kapatid. Nagtatago po ang ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo na po natin yun mismo nung hindi pa po niya kapanahunan para maihandog, nagtatago po siya. Kaya hintayin lang po natin. Kagaya po ng sinasabi ko sa inyo, malapit na mga kapatid, yung pong paglabas noong grupo ng mga manggagawa na nakadistino sa foreign ministry. Shout out sa inyong lahat mga kapatid na mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoong Hesukristo. Shout out sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo na kamalasakit sa katotohanan. Malapit na po sila na lumantad at mag-expose ng dapat pa po ninyong malaman mga kapatid. Pagka po sila ang nag-expose na mga kapatid, hindi lang po ang gobyerno ng Pilipinas ang maghahabol dyan sa mga namumuno dyan sa MCGI. Inuulit ko po mga kapatid, pagka po itong mga grupo ng mga manggagawang nakadistino sa foreign ministry ang lumantad, hindi lang po gobyerno ng Pilipinas ang maghahabol sa mga namiminuno sa MCGI sa pangunguna ni Daniel Rason. Kaya yun po mga kapatid ang akin pong masasabi. Tingnan po natin si Sis Nikki kung nakaayon. Invite natin si Sis Nikki. Kinukulit po ni Sis Nikki ilang araw na mag-live daw po kami uli. Hello po, Sis Nikki. Pasensya na po ngayon ko lang po kayo na imbitahan uli at namimiss na po kayo ng mga kapatid, Sis Nikki. Opo nga po mga kapatid na aking mga fans. Gusto ko nila, naaliw daw po sila, Brad Badong. Naaliw daw po sila. Naku, may nag-message pa nga po sa akin. Sa bagay, mamaya na lang po sila manood after ng live. Na i-message ko daw sila kung makakapag-live ako at ano daw sila, parang naaaliw. Ang init dito kasi, Brad, sa Pilipinas, ang init. Ang init, grabe. Bukas naku, pupunta nga ako ng Europa bukas. Joke. Ang init po talaga dito. Kainaman. Alam mo, Brad, naisip ko lang, bigla ko lang naisip kanina, biri mo yung pag-exit, kung tutuusin, di ba, pagka umi-exit ang tao, madali. Di ba, madaling gawin yung paglabas kung tutuusin? Opo. Halimbawa, labas ng bahay, lalabas ka ng school, lalabas ka ng, kung tutuusin, madali ang usapang paglabas Ang tanong, Brad, bakit yung paglabas dito, sa MCGI, dito sa pamumuno ni Daniel Rason, bakit Brad, parang hirap na hirap? Opo, Yung hirap na hirap. Sige, masasabat ko po kayo sa sinabi ko. Ang ganda po ng punto ninyo na sinabi na bakit parang napakadali lang ng paglabas Bakit dito sa samahan ni Daniel Rason, sa pamumuno ni Daniel Rason, bakit ang hirap ng proseso ng paglabas? Kaya nga si Nikki, merong nakasulat sa Biblia, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Makapangyarihan yung nagsasabi na magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang merong puwersa na pumipigil si Nikki. Meron talagang na pumipigil para lumabas yung mga kapatid natin. Pero tandaan mo, si Nikki, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Nung sinabi niyang magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, may kapangyarihan yun. Hindi pwedeng walang kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon, si Nikki, at yung mga kapatid na nagsilabas na. Dahil yung kapangyarihan ng Diyos na yon
gumawa siya ng paraan para tayo makalabas, mga kapatid. Opo, nga ang puntos ko, Brad, ang puntos ko ganito. 'Di ba sabi ko sa inyo, 'di ba pagka school lang lalabasan mabilis. 'Di ba kung tutuusin, di ba sa school labasan na, 'di ba tuwang-tuwa tayo, labasan. Basta usapang paglabas, 'di ba parang mabilis, labas, yung labas-labas. Ang naisip ko kasi dito, Brad, kaya kaya tayo nahihirapang lumabas dito kung tutuusin kasi may antikristo sa loob O eh. po, yun nga po yung May punto antikristo ko. sa Yung loob. antikristo, Yun, merong dakilang tanda yun. opo, may antikristo siya sa loob tapos kaya tayo nahihirapang lumabas. Ang unang sumasagabal yung demonyo. Brad, yung demonyo ang nakikita kong ang nakikita kong sagabal diyan, Brad. Kasi yung demonyo yung nagpipigil na alam na ikay pupunta sa mabuti Parang yung demonyo, Brad, ang nagpipigil para sisiraan ka bago ka malabas. Yung iba hindi makalabas, closet. Kasi nga may nakaabang na masama na demonyo. Sisiraan ka, ganun-ganun. Kaya yung iba hirap lumabas Kung Alam tutuusin yung paglabas, meron akong kapatid na kausap kanina na humingi ako ng sorry sa kanya. Actually, nag-like kasi siya doon sa post ko. Tapos, uh, nag-comment ako doon. Tinag ko siya yung pangalan niya. Pinadelete niya lang. Baka kasi meron siyang family member opo, na fanatic pa. Nakiusap siya sa akin, Brad Badong, pwede niyo po bang pakibura yung comment po niyo na nakatag opo. po yung ayoko lang ulo. Sabi niya sa akin. Ang nilagay ko po doon, kapatid, sabi kong ganyan, umihingi ako ng pasensya sa'yo dahil noong panatiko pa ako, nabalitaan ko, Diakonesa po kasi yun. Opo. Sa isang malaking lokal. Diakonesa po sa isang malaking lokal. Saan Lokal po po kaya? hindi ko na lang po babanggitin kung saang lokal. Makakalamba. Ang sabi ko po doon, pasensya ka na kapatid. Sabi ko kasi, to be honest, nagalit ako sa'yo. Sabi kong ganyan. Pero, kahit galit ako sa'yo, there is something in me na huwag kang magagalit sa kanya. Kasi nakita ko po yung kapatid na yon na maayos po ang pananampalataya at maayos po ang kanyang paglilingkod sa iglesia. Bakit siya umalis? Kaya po meron pong tanong sa kalooban ko. Tinapat ko po siya na sabi niya, alam mo Brad, yan nga po yung sinasabi nila na ginagawa nila sa mga nag-exit. Talagang gumagawa sila ng kwento para sirain yung kredibilidad ng taong nag-exit. Yun po yung ginawa at ginagawa nila sa atin. Nikki, sa mga kapatid nating nasa Broccoli TV, sa mga kapatid nating kay Kuya Adel, sa mga kapatid nating nag-e-exit, yan ang ginagawa nila. They are all character assassinating us, Sis Nikki. Go ahead. Ano po kasi yan, Brad? Ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo kahapon na laban na yan Yan yung mahigpitang laban ng Antikristo at saka nung Kristo. Mahigpitang laban na yan Kumbaga, lalabas ka na nga, pupunta ka na nga sa mabuti Pero sila yung gumagawa ng character assassination sa'yo kasi wala na nga sa kanila yung Diyos Wala na nga sa kanila po, Brad, yung Diyos Kumbaga, yung paglabas nyo, Brad, ginagawa nila ng issue na ganun-ganun ganare, ganun-ganun ganare. Alam mo, Brad, ito palatandaan tong mga talagang tupa ang lumalabas. Tingnan mo, Brad, pamilya yan na lumalabas, hindi naman nag-uusap. Nasa iba-ibang lugar pa. Hindi naman siya dikit-dikit na lokal na parang akala mo nag-usap lang. Biri mo, Brad, ang tagal ng pamilya lumalabas. Tapos, ang ano pa, yung mga dekada na ako, kaibigan ko, 30 years closet biri mo, 30 years siya 30 years. Siya pa nga yung, may kinukwento pa nga siya about kay Brad Daniel na Pandaraya biri mo lumalabas yung ganyan katatagal ng kapatid, tapos pamilya. Ayan ang patunay na talagang mga tupa yung mga yan Kaya Brad, sa totoo lang, walang lalabas na kambing. Wala. Yung ngayon, sa panahon ngayon, walang lalabas sa kambing. Kasi ngayon panahon ng paglabas ng tupa Gets mo, Brad? Walang lalabas sa kambing dyan. Mag-abang ka na may lumabas dyan kalunyero, kalunyera, kabe, traidor. Walang lalabas dyan, Brad. Ang may iwan dyan, ayon. Kasi ano yan, Brad Gets mo, Brad? Yan pagbubukod Pagbubukod yan ng tupa at saka kambing. Siyempre, ikaw kambing, sasama ka sa puno mong kapwa kambing. Doon ka sa katulad mo, same feather flocks together yan Doon ikaw sasama. Halimbawa, yung puno mo, kalunyero, nangunguhan asawa ng may asawa, yan din ang matitira dyan. Kasi, Brad, ayan pagbubuklod ng kambing at saka sa tupa. Ayan na yung paghiwa-hiwalay Gets mo, nakuha mo, Brad Badong. Opo. Kaya abangan mo yung mga pianistang yan kung lalabas yan. Hindi yan lalabas. Ayan, mabuburo lang dyan hanggang dyan. Kasi may ginagawa yan Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang pagsasaysay ng panahon. Ano na yan, buko na ng kambing, buko na ng tupa. Abangan mo, Brad. Pustahan, Brad. Walang lalabas dyan ng kambing. Wala. Ang lalabas dyan, puro tupa. Maniwala kayo. Kaya yan yung mga sumisingit na may epal-epal dyan, yung mga nanggugulo sa live. Ay, kambing yan, hindi yan lalabas. Yan yan. Shout out natin si Sis Erlyn, der Her, de Arce. Alam ko dami account niya yata ito.
Shout out po, taga ano po ito, Europe at saka si Sis Paulina. Sabi niya, correct Sis Nikki. Sa sinasabi mo, mga kambing ang mga mananatili dyan. Ang mga talagang tupa, yan ang lalabas. Hello po, Sis Paulina. Dami account niya po ito. From Europe na kapatid. Nakasama ko ito sa ano, sa Brazil. Ang tawag ko sa kanya, Sis Suki. Hello po, Sis Suki. Eto, meron pang bumabati dito si ano to sis Atara Diadem. Atara, we love you po, Brad Junior Badong from Broccoli TV family. Emil Domingo, keep safe brother, keep safe everyone. At pa, Hunasan Balahadja, hello po, watching. Lucio Earl, watching from Philippines. Brad Junior. Ay, bakit si Brad Badong laging inaano nyo, binabati nyo? Ay, Brad Badong, ikaw na po. Teka, ito si Sla Arnie, parang nangangayayat ka, Brad Badong, alagaan mo sarili mo sa tulong at awa ng Panginoon. Tingnan mo, may concern pa sa'yo. Aba, ako'y namamayat na rin dito, namamaos na din ako, mga kapatid. Brad Art, thanks be to God for His works of salvation. We are blessed watching from Paris, 9th District. Alam mo, nakakatuwa itong mga nasa Paris na to. Yan ang gusto kong puntahan eh. Paris, France. Nung bata pa ako, gusto kong puntahan yan. Alvin Manuel, shout out po mga kapatid. Good afternoon. Morning po. Brad, nakuha mo mga kapatid? Nakuha niyo yung sinasabi ko na ngayon kasi bukudan ng tupa at saka kambing. Kaya lang, bago naman bumukod yung tupa, bago naman lumabas ang tupa, bago naman makalabas, ay sari-saring mga sasabihin sa iyo, ganun-ganun, lumabang ka sa aral, lumabang ka sa ganun, isinaysay ka na ng paano. Anong sinaysay sa amin? Hoy, kambing, magsalita ka. Anong sinaysay sa amin? Sige nga. Kami ba may mga atraso sa inyo? May mga utang ba kaming hindi binayaran? May inagaw ba kaming asawa? Meron ba kaming inagaw na nag-compose na ano? Di ba wala? Ito mga kambing na to talaga, grabe. Ano? Ang sarap pagsamparin nyo ng pasara-sala eh, mamatay kayo kailag. Kainaman na. Ayan, Brad, ang sinasabi ko, Brad, sa kanila. Na ano ko na yan eh, yung pagbubukod ng kambing at saka tupa eh. Isipin mo, ang daming yan lumalabas. Tapos si Brad Daniel eh, makikita mong sa social media, 'di ba? Nalago sa Facebook, parang sinasapian. Alam mo dapat yun, Brad, nagpapatawas na lang. Hindi, Brad, kasi alam mas maganda sa kanya magpatawas. Sa bagay, baka hindi siya maniwala sa tawas. Magpatawas na lamang siya at baka sakaling tatalab sa kanya. Grabe yung ginagawa niya eh. Talagang galit na galit sa inyo. Ay, baganto kayo ng pangalan para matapos na ang karir niya. Ayun na lang Brad ang gawin niya para siya matapos na. Brad, banggitin niya lang yung pangalan niya tapos na ang paghihirap niya. Maniwala ka. Pero lalo siya maghihirap, buwan ng property makukuha sa kanya. Ano siya, hilo? Hindi po pwede 'yon. Kaya mga kapatid, huwag kayong malungkot kay Brad Marlon yung kahapon. Awa ko kay Brad Marlon, alam mo Brad, naawa talaga ako sa kanya. Isipin mo tong mga nasa MCGI na to, Brad, hindi na ba sila naawa? Kasi kung tutuusin, bago pa lang yun eh, 5 years lang yun, Brad eh. Alam mo yung emotion niya na para siyang inape. Alam mo yung kalooban niya na akala niya ito yung totoo. Kasi nga yan si KDR, hindi niya pinagpatuloy yung bilang mangangaral niya, Brad. Hindi niya pinagpatuloy yung bilang mangangaral niya. Naintindihan mo ako, Brad? Kasi biruin mo, Brad, ha? Nagpapatugtog ka ng mas indoctrination ni Brad Ellie. Kung tutusin, mandaraya talaga yan si KDR eh. Ang pinapatugtog mo, yung mas indoctrination ni Brad Ellie. Kabubuhan niya, dapat, ang ginawa niya, after mas indoctrination, sa kanya nilabas yung video ni Brad Ellie ng pangangaral. Hindi na ano yung mga bagong bautismo na, kasi nanibago eh. Sabi ng mga bagong kaya lang po si Nikki, kaya po alam niyo po ang dahilan. Bakit po ayaw pong ilabas talaga ni Daniel Rason yung mga video ni Brother Eddie? Kasi lalo lang siyang mapapahiya. Mapapahiya talaga siya. Dahil yung mga video ni Brother Eddie, ano po eh, kabaligtaran, the perfect opposite ng ginagawa ni Daniel Rason. At si Nikki, masabat lang kita. Gusto ko lang sabi, totoo yung sinasabi ni Brad Willie Santiago. Yung sabi ni Brad CJ Perez Sabado na totoo yung sabi ni Brad Willie Santiago na wala naman kasing alam talaga itong si Daniel Rason. Ang alam lang yan pagpapapogi. Alam mo naman Daniel Rason sa sarili mo, biruin mo, hindi ba talaga bawal sa Biblia? Tumingin ka pa lang sa babae na meron kang masamang nasa, nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Bakit pinatungan mo itong kapatid noong member ng MMC na ang kanyang initial is R and S, pinatungan mo sa loob ng kotse. Pinatungan niya sa loob ng kotse. Oo, at saka alam mo ba, Sis Nikki, ang sabi nung kapatid na yon, alam ko hindi na yun active. Yung babae. Nasa US. Yung babae. Oo. Alam mo ang sabi nung babae, nanigas nga siya.
Hindi po natin alam kung ano yung nanigas, Sabi ng babae. sabi nung babae. Pero hindi Ibig niya, sabihin, hindi, girlfriend niya ba yung babae? girl, Girlfriend girl, niya ba yung babae? girlfriend niya po yun, si Sneaky. Pero bawal din. Matangkad po yun na morena na taga Bulacan. Ah, Nakilala niya itong kanyang pokpok na asawang Japayuki. Hindi natin alam kung second hand, third hand, fourth hand, fifth hand. Di po natin alam. Baka nga meron pang sixth or seventh hand. Kasi po mabenta po yung pokpok na si Arlene Rason sa mga yakuza, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, papayag ba kayo na ang leader ninyo is pokpok ang asawa? Anong ay, katunayan, anong katunayan ko? Sige, tanungin mo muna ako, anong katunayan mong pokpok siya sa Japan? nabalita ko na po yan, Brad. Bago pa ako naanib, alam ko na po yung istorya niya. Pero Pero tanungin yung mo muna, tanungin mo muna ako, Sneaky. ano pong katunayan po? Meron siyang anak doon sa Hapon eh. Ay, opo, alam ko yun. May anak yan sa una sa hapon. May anak. At Buti, alam mo, Brad, buti hindi naghabla yun. Ano? alin? Yung hapon, hindi naghabla. Aba, Bakit niya hablahin? Ang dami ng babae, pwede naman siyang palitan. sa bagay, ganun yun. Kasi, alam ko kasi, Brad, ang pagkakaalam ko lang nga kasi may kapitbahay kami mga hapon eh, na binabawi nila yung halimbawa ako babae, asawa ko ng hapon, yung hapon niloko ko, Brad. Ang ginagawa ng hapon, kinukuha yung pinundar niya para sa'yo, bahay kukunin niya. Ganun po yung nakilala ko po. Basta ayun ang mga namimit ko, na encounter ko. Ganun po sila. Ay, antibay din nga naman. Tsaka hindi, pareho silang matibay. Kasi Brad, ganito hindi naman sa ito, personal na, si KDR kasi tina mo, hindi niya kalaing gagawin yung gano'n, nangaagaw siya ng asawa na may asawa. Ito naman si Arlene, akala mo naman, disente babae. Kung disente ka babae, hindi mo iniwan yung asawa mo. At saka, hindi mo talaga dapat Alam mo iiwan. ba si Sneaky? Alam mo ba yung mga kapatid na mga nakakasama niya, pinupunyeta niya. Opo, may nagkwento na nga rin po sa O akin yan. tanungin niyo, ito si Sneaky, sasabihin ko, tanungin niyo si Brad RG Purisima na cameraman sa UNTV kung hindi totoo na namumunyeta si si Arlene Rason, yung pokpok na babae na yon. Eh, Ang sabi niya si Sneaky, punyeta, kanina pa tayo umaano dito, palpak pala yung mga pinagpapagura natin. no, Ano pero, po, pero yung mukha, yung kanyang bunganga talaga, pareho sila ni Bonjing. Yung bunganga nila, bungangang squatter. bagay no, bagay mag-asawa, no. Alam mo, Sneaky, alam niyo po mga kapatid, merong mga tao na nasa squatter, but they act properly. Ano sila? Kung umasal sila, mas merong pang-asal sila kaysa dito kay Daniel Rason at saka kay Pokpok na Japayuki na yon. Yak. Hindi, tsaka si KDR iyabangin. Kita ko sa mga post niya, sa mga may pinos ka, Brad, parang ikaw yata yung nagmamasahe kay KDR. Nakita Opo, ko yun sabi ako ko, yun. yung style niya, kala mo siya parang susundin, parang bossing. Kaya alam mo, sa totoo lang, Brad Badong, tama ako tungkol sa kanya. Eto, bigla tong umepal sa iglesia, biglang nagpakilala. Alam mo, hello, hindi ka nga, wala kang anak na nag-aaral na manggagawa eh. Wala ka sa field ng para yung Diyos sa relihiyon. Parang wala siyang ganung Parang bagamat pamangkin siya, na mag-asa si Brad Eli na inano sa kanya yung pamamahala ng iglesia. Bagamat siya pamangkin. Pero kung titingnan mo yung background niya, ano bang background niya? Kung Biblia ang babatayan, Brad, bagsak siya. Bagsak. Oh, dito po. Wait lang po, Brad. Wait lang po. Ayan, bumaba si mukhang meron siyang bisita. Baka magselos si Sneaky. Sabi ni Brad Rodolfo Bitoy Cruz Senga, kay si Sneaky, shout out po. Shout out ako. Panay kayo JR Badong. Hehe, sabi ni wala po si Sneaky bumaba. Ayun po mga kapatid. Kaya alam niyo po mga kapatid, ako nalulungkot ako dun sa nangyari kay Brad Sanicatan. Kaya lang biruin mo may sakit na nga siya, 3 cancer. Nagmamatigas pa siya and wala na tayong magagawa kung papaanong pinagmatigas na ng Diyos yung puso ni Paraon. Kaya nagpadala na siya ng 10 salot sa Ehipto. At sukdulang mamatay yung firstborn ni Paraon. Yan po ang nangyayari mga kapatid. Pagka tayo nagmatigas po tayo. Kaya nga ang sabi sa Biblia, if today you hear His voice, harden not your heart. Kung ngayon, nadinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Huwag po tayong magmamatigas mga kapatid. Kung nagkamali tayo, accept our mistake. Hindi po nakakabawas ng dangal o dignidad ang pag-amin sa pagkakamali mga kapatid. Nakasulat po yan sa 2 Kronika 7:14. Ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan
ay magpakumbaba, dumalangin, talikuran ang kanilang masamang lakad. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga nung kapatid na mukha pong nagsisisi na si Daniel Rason noong pasalamat daw po nila. Sabi ko, malabo po yan. Sabi ko, meron po kasing mararamdaman ng mga tao if a person is sincere sa kanyang paghingi ng tawad. Mararamdaman po yon ng tao, mga kapatid. Whether they accept your apology or reject your apology, it doesn't matter. Unang-una, ang Diyos naman po ang nakakakita, mga kapatid. Kaya, yun po ang masasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Basahin po ninyo ang Biblia. By reading the Bible, nakikipag-congregate po tayo sa mga unang nagsipaglingkod sa Diyos at sa mga apostol. Dahil, ang sabi po ng Biblia, mapalad ang bumabasa. Mapalad po talaga, may kapalaran po sa pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Kaya, ini-encourage ko po kayo mga kapatid, read the Bible. Read the letters of the apostles. Read the Gospels. Ilan po yung Gospel? 4 po yung Gospel. Si Juan, si Mateo, Marcos, Lucas, at saka si Juan. 4 po yung ebanghelyo ng Biblia. At saka yung mga epistola ng mga apostol. Basahin po ninyo. Basahin niyo po ang Apokalipsis, mga kapatid. Huwag kayong matatakot. Yung pong Apokalipsis, mga kapatid, love letter po yan ng Diyos sa sangkatauhan. Love letter po yan ng Diyos. Pagka ang love letter, binabasa ng kinaukulan, pag binabasa niya, kinikilig siya. There is a certain joy na nararamdaman niya every time he's reading the love letter of God, mga kapatid. Love letter po yan ng Diyos sa sangkatauhan. Lalo na po yung last book of the Bible, yung pong book of Revelation, mga kapatid. Love letter po yan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Apokalipsis, wala ng panambitan, wala ng luha, wala ng hapis. Pagka mababasa niyo po yung sulat ng Diyos na yon, mga kapatid, mararamdaman ninyo na mahal talaga ng Diyos ang tao. Kaya let us promote peace and love to all mankind, mga kapatid. Regardless whether they are believing in God, regardless of their religion. Let us all promote and be an instrument and advocate of peace and love to all mankind. Muli po mga kapatid, hanggang dyan po, pagbati pong muli ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo ang maghari at manatili sa ating mga puso, mga kapatid. 10:00 na po ng umaga dito. 2 araw nang hindi umuwi yung boss ko. Nag-aalala na ako sa kanya. Minessage ko na siya. Pakyatin niyo uli ako. Ayun. Nagpaalam na ako eh. Nag-message si Sneaky, pakyatin mo uli ako sa live ko. Sa live mo, sabi ni Sneaky. Ayan. Nag-message po siya eh. Ayan. Hello, sis. Go ahead. Hello, Brad. Saglit na lang to. At tawag dito, tayo mamaalam na rin, Brad. Ang tawag dito, pasensya na doon sa mga, tawag dito, yung mga nagre-request ng live. Siyempre, nakaalala ko kay Brad Badong. Nakadepende lang ako kay Brad Badong. Basta wag lang magsawa. Si Brad Badong sa bunganga ko, okay ang live. Wala. Pag nagsawa, wala na. Siyempre, na kay Brad Badong yung aking, kumbaga, na kay Brad Badong. Alangan naman, Brad. Gusto ko nga, si Sneaky. Gusto ko nga ikaw ang mag-live. Ako naman ang i-guess mo. Ay, naku, wag na. Ayoko po. Tama na lang yung wag na. Gagaya pa ako kay Daniel Rason, walang utang na loob. Talaga namang lahat binura yung binura yung bakas lahat lahat ay tinanggal Pero yung property nasa kanya, ganun siya katindi. Subok na matibay, subok na matatag. Hahabulin namin yan. Brad Daniel, makakala mo makaka-acquire ka ng ganyan, na ganyang kalaking property. Lahat ay pinaghihirapan. Nako hindi po pwede. Kaya nagkaganyan ka Tapos sasabihin ng mga nasa loob kami daw yung lumaban sa aral. Hindi kami lumaban sa aral. Ang nilabanan namin yung puno na walang aral. Meron akong ang ganda ng punto sinabi mo, hindi kami lumaban sa aral. Pinaglalaban namin yung tunay na aral. Kaya nga, opo.
Eh, biruin mo, siyang lumaban sa aral. Nagawa ka ng estatwa, pinarada mo sa piyesta ng Diyos. Okay ka lang ba? Untog mo ulo mo sa pader. Huwag kang, huwag kang ganyan. Kami nasa wisyo pa. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Nalula ka sa property ng iglesia. Kaya ayan, di mo na namalayan ang ginagawa mo. Nakakalula kaya yan, yung mga pag-aaring sobra-sobra. Aba, tapos ngayon, ikaw nga ang gumawa ng ikaw nga ang gumawa ng bawal. Biruin mo, nagawa ka ng estatwa mo sa piyesa ng Diyos. Ang dami nga nakapansin doon, kahit hindi MCGI, napansin. Sabi, bakit ganun? May ganung estatwa, di ba? Bawal yun sa inyo. Aba, ewan ko, nagwawala na yung puno namin eh. Anong gagawin namin? Kaya umalis na kami. Kaya umalis na kami, nagwawala eh. Hindi umalis na kami. Abay, tapos nung umalis ang daming sinasabi sa amin. Aba, okay lang to. Aba, kaya talaga tayong tupa. Hindi naman sa pag-ano, no? Hindi naman sa pag-ano. Walang kahulugan, Brad. Talagang ngayon, panahon na ngayon ng pagbubukod ng kambing at saka tupa. Kaya yung kambing, hindi yan lalabas. Maiiwan yan dyan, Brad. Kasi panahon yan eh. Panahon ngayon ng paglabas ng mga tupa. Ngayon ang panahon yan. Kaya yung kambing, mamimirmi lang yan dyan. Okay lang yan, pakainin mo na kung ano-ano. Okay lang yan. Pero yung tunay na tupa, Brad, hindi mo yun mapapakain ng mga panis, ng mga mga tira-tira, hindi mo yun mapapakain. Sabi ko nga sa iyo, Brad Daniel, ibibili ka na namin ng microwave oven para hindi ka mahirapan. Wala kang paksa eh, kundi badong forever eh. Ayaw mo pang pangalanan eh, kay matapos na diyan. Ikaw ang duwag, ang dami kong sinasabi. Duwag, ganun. Hindi niya na kailangan malampiga. Banggitin lang niya yung Junior Badong ay tapos na ang karir niya. Ayaw niya pang banggitin, ang haba ng sinasabi. Ay, naku, sis Nikki. Sumasakit na magkaka-ups na ako sa'yo sa kakatawa. Tawag dito, teka, babasa lang po tayo dito. Pot, Jopot, yehey, wait lang ha. Ito, sino to? Mike's Journey. Ang hirap ng pangalan niyo. Biruin mo, Brad, ha? Pianista, napakasalaula niya. Gano'n siya katibay ang mukha niya. Tapos, natugtog siya natugtog siya. O, tingnan mo, may kambing na pianista. Kumpleto naman sila eh. O, may kambing na pianista. Hoy, may pianista rin ditong Exeter, Nakabasa din ako, may pianista din akong kasama. Tumigil kayo, untog niyo ulo niyo sa pader. Kami, wala kaming magtayo ng relihiyon. Wala kaming magtayo ng relihiyon. Kami, nasa wisyo pa. Hindi namin kailangan ng puno. Ang puno namin dito, si Kristo. Anong puno? Amen. Mas maganda pang, Brad, alam mo, sa totoo lang, Brad Badong, mas maganda pang lumabas kaysa nandiyan sa loob. Sa totoo lang. At Alam mo yung mga, sa labas, sariwa ang hangin at relaxing. aba, ang pinagmamalaki ni KDR yung convention niyang naka-aircon. Yun ang pinagbabalaki niya. Oy, wala nang pupunta diyan sa convention mo at meron niya sa Biblia. Hindi tumatahan ang Diyos sa templong ginawa ng kamay ng tao. Amen. Eh lalo ikaw, sino tatahan diyan? Kurap ka. Ninakaw mo yung property ng iglesia. Okay ka lang ba? Hoy, untog mo ulo mo sa pader. Sinasabi ko sa iyo, isama mo na yung mga panatiko mo, pati pianista mo, isama mo na diyan. Kayo ang magtayo diyan. Kami hindi kami para magtayo. O di ba mga fans, bago tayo mag-out, babasa muna tayo para magkaroon ng hustisya itong ating mga viewers. Wait lang. Anaya watching. Si Brad Art, pinasasama kasi yung lumalabas at hinihila nila yon nasa loob sa pagbulag sa kasinungalingan. Ang sinungaling po, grabe. Siya daw po ang gumastos doon sa nanay nyo. Ay, nandoon po ako sa live noon. Siya daw po ang gumastos sa libing nung, nyo ba yun? Nanay nyo po ba? Tibay, no? Tatay na po yung magulang ko pareho. Kaya nga po siya daw, ang tibay talagang subok na matibay to. Ang hirap kalabanin yan, sa totoo lang. Kaya kayo maglabasan na. Reddit looker, go, si Nikki. Ito, Gigabu, 20 years po here, closet. Closet siya. Ito, may nagtanong si, Mike's Journey, bakit mahirap lumabas? Dahil may pumipigil sa loob, ano yon? Ang idolatry kay Daniel, paniniwala na itinalaga niya. Ano yan? Ano yun? Ayan na lang po ang masasabi ko, wala na. At saka alam mo, Brad Daniel, Brad Badong, na may nagkwento sa akin, hindi ko nababanggit yung pangalan. Alam mo, talagang napaka-credit grabber niya ni KDR. Alam mo, nagtrabaho daw sa Enchanted Kingdom. Ngayon, parang ako yung nag-announce ng mga, hello, Enchanted, yung parang nag-announce ng mga, ng mga kwan. Aba, hindi daw binigay ni KDR ang bayad. Kumbaga hindi niya ako binigyan ng bayad. Pero ako yung mga nag-announce about Enchanted Kingdom, nag-introduce, nagpakilala, hindi niya daw po binigyan ng fee. Sabi, oo, ganun yun, totoo yun. Sabi ko, ay, totoo nga pala. Grabe, no? Ay, grabe talaga, sis Nikki. Grabe talaga. Biruin mo, 3 composer, arranger, and lyricist na mga kapatid ang nag-message na sa akin. And with receipt. Sinend nila yung mga resibo ng conversation dyan sa Music Ministry 4. Ayan, ha? Yung mga conversation ninyo, sinisend nila sa akin na talagang kayo, malulupit kayo. Sa Diyos kayo, kung pagalitan ninyo yung mga kapatid. Ikaw, Eric Ferrer, di ba bakla ka? Eric Ferrer, bakla ka eh, di ba? Ba't ka nag-asawa? Ayan, hindi ba totoo, Eric Ferrer, na meron kang katabi na natutulog na kasama Symphony Orchestra?
kapatid na katabi lang, dalawa lang naman ang magkatabi. Basa yung pag-aaral. Opo. Ikaw, Eric Ferrer, masyado kang epal. Bakla ka. Nang lollipop na kawawa. Ewan ko na kung makakain mo yung pechay niya. Ginalit ko kasi si Brad Badong. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Sorry po. Ay, ganun talaga. Nasa malayang, tayo eh. Nasa malaya tayong pagsasalita eh. Eh, si KDR nga, parang sinasapian eh. Okay lang eh. Tayo, hindi naman tayo sinasapian dito. Kaya mas okay lang yung ginagawa natin. Tapos si KDR, parang sinasapian ng sa pasalamat, tsaka sa prayer meeting. Ang pinaparinggan niya, yung mga tupan niya. Yung mga, niya, akala mo tapang na tapang. Alam mo, banggitin niya na yung pangalan niyo. Wala, tapos na ang usap. Yun, para wala, hindi na siya maghirap. Banggitin niya. Banggitin niya lang yung pangalan niya na Badong. Okay na. Tapos na ang karir. Wala nang usapan. Eh, wala eh. Ayaw niyang bumitaw sa trono eh. Ayun lang Correct. po. Nakakalula, Teka po. nakakalula yung yung kasikatan, pera, tsaka kapangyarihan. Eh, hindi. Brad, hindi lang kasi siya, hindi lang siya marunong, hindi naman sa pag Brad, hindi lang siya talaga marunong magdala, lalo siya, dapat iningatan niya kasi unang-una, kung talaga siya kumikilala sa Diyos, hindi na yung talagang mangangaral eh. Kung talaga siya yung sa Diyos, yung kahit paano may aral ka, matitimbang mo yan eh. Matitimbang mo yan, Brad, kasi maraming mayayaman eh, naka down to earth eh. Marami ako nakikita sa TV, mga in-interview sa Facebook. Napaka down to earth nila. Nakakakilala po sila ng tao. Kasi si Siki, yung mga totoong mayaman, talaga yan, low profile, low key. Opo, hindi naman sila ganun na kay DR na tamo yung style niya kahit sa napaka niya talaga, hindi ko talaga siya. Si Danya Rason kasi hindi naman mayaman talaga yan eh. Yung tatay niya taxi driver lang eh, yung nanay niya lang naman, tindera ng pagkain sa mga construction worker. Hindi niya, Brad, hindi niya masyado ang Alam ko naman na ganyan ang gagawin niya, Brad. Sa daming property na iniwan na iglesia ni Brad Eli. Tapos siya yung humawak, siya yung namahala. Eh, syempre, gagahamanin niya yan. Walang pagtatalo, Brad. Gagahamanin niya. Alam mo pati yung kanyang kapatid na si Sis Lisel, tinraidor niya. Mm-hmm. Masama yung kapatid niya si Lisel, totoo man. Nandun pa kasi ako nung nakita kong na malungkot si Sis Lisel, si Ate Lisel, na sila ang naghirap tapos iba yung nakikinabang. Pokpok na to. Kaya alam ko yung pamilya ni Ate Lisel. Sige Kuya Badong, lalo na yung dalawang bata. Sige Kuya Badong, si Arlene Rason na pokpok. Hindi lang kasi magawa 'yon. Opo, hindi kasi nila magagawa 'yon. May taong gagamitin ng Diyos, Brad, para may gumawa talaga ng ganoon. May taong gagamitin. Kaya ewan ko lang din nga po, Brad. Talagang mahirap itong nangyari na to, Brad, sa iglesia. Napakahirap. Opo. Yun lang po masasabi ko. Napakamahirap. Lalo kasi pag, Brad, wala kang guide ng espiritu. Biruin mo si Brad Daniel, nakatamasa lang ng maraming pera, mga Ngayon lang, hindi naman niya nabiyahin ng mga Hindi niya nabalanse eh. Pati yung Alaska. Meron pa buti na lang pag biyahe. Alam mo, merong nag-message sa akin. Ang dami ng pera. Ganyan. Yung aso mo na... Oo nga po, down na lang po muna. Sige. Wait. Hindi, mute mo lang, i-mute. Ay. Ayun po, mga kapatid. Ang sakit nung aso. Sakit sa tenga. Meron kasing nag-message sa akin na kapatid, bro, ang daming patarget na naman sa mga lokal, sabi niya ganyan. Tapos, yung abuloy natin, saan napupunta, wala namang pagpapalaganap. Totoo po yun, mga kapatid. Biruin mo, ang dami ng patarget sa mga lokal. Tapos, bibiyahe yung pupunta sa mga lugar ng mga kapatid. Ang gagastos, ang mga kapatid pa rin. Ang kapal naman ng pagmumukha mo, Danya Rason. Kaya mga kapatid, magising na po kayo, mga kapatid. Kesa puro karaingan po ang inyong sinasabi, umalis na lang po kayo. Tandaan po ninyo, sabi po ng Biblia, anumang hindi sa pananampalataya kasalanan, mga kapatid. Umalis na po kayo, kesa naman nagbubuntong hininga kayo. Ngayon, kung hindi pa po kayo makaalis, sana po, gumawa ang Diyos ng paraan para po makalabas na po kayo, yung mga pamilya po ninyo. Siguro po hanggang dyan na lang po muna, mga kapatid, at 10:30 na po dito. Hindi pa po ako nag-aalmusal. Uminom lang ako ng wheatgrass tsaka ng warm water. Sabi nung kapatid kanina, si Sis Bigines, yung taga Sambales, nangangayayat na daw yata ako. Nag-ano po kasi ako, mga kapatid, na hindi po ako late po ako nag-aalmusal. Dahil ipinapahinga ko po yung tiyan ko po, mga kapatid.
Muli po mga kapatid, nung pumunta siya rito sa Ireland, talagang nanghingi ng target para papunta niya rito. Sabi ni Naliwanagan, masaya tatay ko ngayon kasi nadagdagan padala ko. Sabi ni Brad CJ Perez sa kanila na ibigay na lang abuloy. Napasaya ko ang tatay ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, brother Naliwanagan or sister Naliwanagan. Sabi ni brother Neck, dami account to ng kapatid sa Europe. Ingatan nawa, patuloy, Brad JR. Salamat po sa Diyos. Sabi ni Potpot Jopot, sa France, sa Paris. Buongiorno po bro. Tama yan bro. Yun po mga kapatid. Muli, ang pagbati ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos mga kapatid ang laging maghari at manatili sa ating pong mga puso. Amen.